Nag-collapse yung Lakers versus Orlando Magic after ng miss free throw ni Anthony Davis. Masisecure sana nila yung panalo. After kasi mamintes ni AD na rebound ng Orlando Magic yung bola at si Franz Wagner yung nakakuha ng game-winning 3. 10 out of 11 pa si AD sa free throw line bago niya tinake yung dalawang free throw nagmintes. Naka 39 points at 9 rebounds pa si Anthony Davis noon, si LeBron naman 31 points. Nakuha ng LA yung unang talo nila sa kanilang home court. Ang Orlando Magic naman before ng game na yon galing sa talo sa Clippers, pero sila pa rin yung ikatlong may best record sa East, naka double digit na panalo, 10-7 record. Wala pa dyan ngayon si Paolo Banchero na mag-iisang buwan din bago ulit makabalik dahil sa report na mid-December ang target niyang makalaro ulit. Mukhang hindi nakakatulog si Anthony Davis dahil sa mintis na free throw na yon. Dahil sabi niya lahat naman ng talo nakaka-frustrate. Ang masakit nga lang doon, siya yung naging dahilan kung bakit natalo yung Lakers. Pero sa third quarter mukhang doon nag-collapse talaga yung Lakers dahil may combine silang 16 points sa pagitan ni AD at ni LeBron pa lang. May pagkakataon naman bumawi si Anthony Davis versus Denver Nuggets November 24, ilista nyo na. Sa regular season, 4 na beses tinatalo ng Nuggets yung Lakers. Last time na nanalo ang LA kontra Denver sa regular season na hindi kasama playoffs ay December 2022 pa. 6-4 pa ang record ng Nuggets kontra Lakers. Kasama naman dito yung playoffs sa last 10 games. Si Nikola Jokic 11-1 versus Anthony Davis. So habang ginagawa ko tong episode na to mga 7 AM, hindi pa alam kung maglalaro si Jokic versus sa Mavericks. Questionable kasi ang status niya. Hindi naman sinabi kung meron siyang injury, pero ang headline kasi doon, personal reason ang naging dahilan kung bakit hindi siya naglalaro. Baka nagsawa na sa kaka-triple-double at kakapanalo ng MVP. Sinabi naman ni Coach Mike Malone, okay lang naman si Nikola at yung pamilya niya. Wala din binigay talagang details kung anong naging reason kung bakit wala si Jokic. Ay napakabihira pa naman niyang mawala din sa game. Yung pagkakasabi pa ni Coach Mike Malone, out of respect sa pamilya ni Nikola. So kung si Nikola nangongolekta ng triple-double, si Gabe Vincent naman nangongolekta ng triple donut. Ilang beses na siyang merong 0-0-0 stats. Ito yung points, assists at rebounds versus Memphis, Magic at Detroit. So ito kasi yung tinatanong ng iba, bakit hindi na lang ilagay sa G League si Gabe Vincent? May rule kasi sa NBA na hindi pwedeng basta ilagay ang isang player na more than 3 years na at guaranteed contract sa G League. Pero meron kasing senaryo doon katulad ng kay Bogdanovic, nasa G League siya. Dahil naman yun, part ng recovery plan niya, kakagaling lang niya ng injury. Ang pwede kasing gawin doon ng LA, i-deactivate sa season or kaya i-trade si Gabe Vincent. Pwede ding i-waive kaso malaki yung contract niya. Kung i-deactivate si Vincent pansamantala, merong pwedeng pumalit sa pwesto o spot niya. So mukhang may bagong paborito na si LeBron at si Anthony Davis, si Dalton Knecht. Dahil meron siyang average ngayon na 11 points, 2 rebounds, 52% sa field, 46% sa 3-point area at 92% sa free throw. Siya yung rookie na nasa trajectory na maging unang 50-40-90 stats. Ang top scorer ng Lakers nung start ng season until ma-injured si Hachimura, si LeBron, Anthony Davis at Austin Reeves. Sila yung top 3 scorer ng LA. Si Austin Reeves noon 18 points, 4 rebounds, 5 assists per game. Si Dalton naman nasa 7 points, 1 rebound, 1 assist, 44% sa field at 37% sa 3-point area. Nang si Dalton nilagay sa starting 5 kapalit ni Hachimura, si Reeves, ang laki ng binaba ng stats niya. 13 points, 2 rebounds, 5 assists, nasa 34% sa field at 37% sa 3-point area. Samantalang si Dalton, biglang naging second leading scorer ng Lakers behind Anthony Davis. So ito yung stint na walang Hachimura nun. Meron na si Dalton na almost 24 points, 4 rebounds, almost 1 steal, 60% sa field at 57% sa 3-point area. Biglang hinila yung stats nitong si Dalton. Bumaba ang stats ni Austin Reeves dahil nga naging point guard siya. Pero hindi naman nabawasan yung kanyang attempts. Ang bumaba talaga sa kanya percentage. Mula 47 and 35 naging 34 and 37 na lang. Halos parehas lang din sila ng attempts ni Dalton. Kaso nga lang, mas maganda yung percentage ni Knecht kumpara kay Austin Reeves sa ngayon. So mukhang mapapalitan siya ngayon sa rotation. Hindi naman talaga totally rotation, kundi sa pagiging option.